meron ngang mga evil days o yung mga masasamang araw na sasamantalahin natin ang panahon na makagawa ng mabuti samantalang tayo may pagkakataon. Yan po, naintindihan ko din po yun. Pero ang isa pong bago, yung doon sa Ecclesiastes 12, na bago dumating ang masasamang araw. At ang mga tao na ay lumapit pagka yung sasabihin, wala akong kaluguran sa mga iyon. Yun po, ang bagong punto po na naintindihan ko doon, yung palang masamang araw, yun yung araw na sasabihin mong wala na akong kaluguran sa mga iyon. Wala ka ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Kahit bata ka pa, hindi pala ibig sabihin, dadating lang yung masamang araw pag matanda ka na. Nauugod-ugod ka na, hindi ka na makapaglingkod, hindi ka na makapanalangin. Hindi po pala yun ang masasamang araw. Kung hindi, kahit na kabataan pa, pero nawalan ka na ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos, yun pala, masamang araw po yun. Dumating na sa'yo yung masamang araw, kahit bata ka pa, kasi wala ka ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Yun po yung yung bagong punto po na sa awa ng Diyos ay naintindihan ko. Dati po kasi ang intindi ko dun sa masasamang araw na yun nga yung ang mga manggigiling, maglilikat na, ang ay dumubukot na yung matanda, wala nang ngipin, bingin na. Hindi po pala pisikal na masasamang araw yun na mararamdaman ng isang tao. Kung hindi kahit pala bata, nasa kabataan, pwedeng masabing dumating na yung masamang araw sa kanya kung nawalan na siya ng kaluguran sa paglilingkod sa Diyos. Yun po. Kung napansin mo yung talata, ang sabi sa talata, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Yung sinabi ni David, mga kapatid, na huwag mo akong itakwil sa katandaan, huwag mo akong pabayaan pagka ang aking kalakasan ay nanglulupaypay. Karaniwan sa matatanda, nanlulupaypay yung katawan, yung kalakasan pag tumatanda. Sa mga panahong yan, parang wala ka ng kalugurang dumalo, parang tamad ka ng lumuhod, manalangin. Kaya yun ang tinatawag sa Bibliang mga araw na masasama. Basahin mo nga uli yung 12, uno ng Ecclesiastes Luz. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Iyon ang maliwanag. Yung mga araw at taon na wala na akong kaluguran sa mga yaon. Alin yung wala ka ng kaluguran? Yung pag-alaala sa may lalang sa'yo. Kaya sa isang nakakakilala ng katwiran, habang bata tayo, alalahanin natin ang may lalang sa atin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na bata akong nakakilala ng salita. Kahit hindi naman sakdal at ganap sa aking pamantayan, hindi naman ako ganap at sakdal na nakakapaglingkod sa Diyos. Meron pa rin akong pinanghihinayangang mga pagkakataong aking napalagpas nung ako ay bata-bata pa. I should have done better. Napakaliit ng ating magagawa, mga kapatid, mula sa kabataan. A lifetime is not enough to serve God.
Huwag nating sayangin ang ating mga panahon. Baka maagang dumating sa atin ng masasamang araw na kung sa kailan sasabihin natin wala na tayong ligayang umawit, lumuhod, dumalo, magpasalamat, at gumawa ng mga kabutihang ipinapagawa ng Panginoon. Yan ang sinasabi sa Bibliang masasamang araw. At gusto kong mapansin ninyo mga kapatid na napakasamang araw noon. Ilang masama kundi napakasama. Sa dahilang nabubuhay na tayo mula sa kabataan sa masasamang araw. Sabi ni San Pablo, inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. So, mula nang tayo ipanganak sa sangmaliwanag, inanganak na tayo sa isang mundong ang mga araw ay masasama. Nadodoble ito pagdating nung araw na tayo matanda na wala na tayong kaluburang maglingkod pa sa Diyos. Lalo nang sumasama. Na kasalukuyang nabubuhay ka sa masasamang araw, may dadating pang masasamang araw kung kailan ay wala ka ng ligaya. Kasi ang hinahanap ng Diyos na paglilingkod, yung nasa 102 ng awit, kapatid na Luz. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Yun, ang paraan ng paglilingkod sa Diyos, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon. Ang gusto ng Diyos, kahit mahirap, masaya tayo. Yun ang gusto ng Diyos na paglilingkod. Gaya ng sinabi ni San Pablo sa 5:3 ng Roma, na hindi lamang gayon, kundi naman nagagalak tayo sa ating kapighatian, na lamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. So, kahit sa gitna ng hirap, mga pag-uusig, mga kahirapan sa buhay, mga iba-ibang mga pagsubok, pagpapasama, dapat makita tayo ng Diyos na naglilingkod na may kasayahan. Yun ang kahilingan ng Diyos sa atin. Hindi yung kasayahang idinudulot ng kabataan. Walang kwentang kasayahan yung kasayahang dulot ng kabataan, langkay-langkay, dahil kaya masaya, andun yung nobya niya, andun yung nililigawan niya, andun yung napupusuan niya, yun, walang kwenta yun. Nasa huling 2 talata ng Kapitulo 10 ng Ecclesiastes. Pakinggan niyo mga kapatid. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan, at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan, at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban, at sa paningin ng iyong mga mata, ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito, ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya't ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, at alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Yan ang aking sinasabi. Dati binabasa ko lang yan, basta binabasa ko yan, naiintindihan ko naman yan, maliwanag naman ang isip ko. Pero dumadating yung panahon na ang magbabasa niya, nararamdaman niya yung essence noong talata. Sabi ng talata, magalak ka binata sa iyong kabataan. Pasayahin ka ng iyong puso
sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo dahil sa lahat ng mga bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya yung kasayahang dulot ng kabataan, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. May hinahanap ang Diyos sa paglilingkod natin sa kanyang kasayahan na pwedeng maramdaman ng bata at ng matanda. Ang kasayahang yan, yung sinasabi doon sa 14:17 ng aklat ng taga-Roma. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. Yun. Maliwanag mga kapatid na ang kasayahang hinihingi ng Diyos, maging bata man o matanda, yung kagalakan sa Espiritu Santo. Naranasan ko yan ng aking kabataan. Nararanasan ko rin yan sa aking katandaan. Na may kagalakang mararamdaman ka sa kalooban na galing sa Espiritu, sa banal na Espiritu ng Diyos. Kung ang nararamdaman yung kasayahan sa paglilingkod, bunga ng barkada, bunga ng bata pa'y nagliligawan, mga pasyal-pasyal, maghunos dili kayo, hindi yun ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, yung maglingkod tayo na may kasayahan, na kasayahang dulot ng Espiritu Santo. Gaya ng kasayahan ni Kristo. Basahin natin ang 1:9 ng Hebreo. inibig mo ang katuwiran at kinapuotan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa iyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Sa lahat ng mga umiiral sa mundo at sa universo, walang makakahigit sa ating Panginoong Jesus, sapagkat binuhusan siya ng Diyos ng langis ng kasayahan, higit sa kanyang lahat ng kasamahan. At tunayan, kanino ay ka sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak at ikaw ay aking naging anak ngayon. Sa napakaraming hindi mabilang na hukbo ng mga anghel sa langit, walang katulad ang ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos. Nagkaroon siya ng kasayahang higit sa lahat ng kanyang kasamahan. Yung kasayahan sa ating Panginoon na nasumpungan ng Diyos ay mula sa kanyang pagkabata sa edad na 12 anyos, o hinahanap siya ng kanyang tatay-tatayang si Jose at yung kanyang nanay na si Maria. Anak, sabi nila, bakit mo kami ginaganyan? 3 araw na kami naghahanap sa iyo. Sumagot siya, bakit mo ako hinahanap? Di niyo ba nalalamang dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? So, even before his teenage years, natuto na ang Panginoong Jesus na maglingkod sa kanyang ama. Yun ang aking pinanghihinayangan. I should have acted earlier than 17 years. 17 taon na kasi ako noon.
magkaroon ako ng interest na makapaglingkod. Nasayang ko yung mga edad na meron naman akong isip na hindi ako dumadalo. Hindi ako kasama ng aking magulang sa pagkakatipon. Actually, nung 17 anos ako, o nung magbi-17 ako, pinilit lang ako ng tatay ko dahil tinakot ako, pinalo ako para dumalo. I have wasted much sa aking mga nakaraang panahon. Kaya, mga kabataan at pati na matatanda na naanib, pakita natin sa Diyos na tayo maligayang naglilingkod. Hindi para tayo hinahapis na napipilitan, para bang makaraos lang. Hindi ganon. Naghahanap ang Diyos ng kasayahan. At kahit na kung minsan sa oras ng pagkain, naipakita natin sa Panginoon na mas mahalaga sa atin ang paglilingkod kaysa sa pagkain. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus sa 4:34 ng Juan. Yayaya siya ng kanyang mga alagad na kumain kasi oras ng pagkain, katanghalian. Niyayaya siya ng mga alagad, nagugutom na yung mga alagad. Ang sagot ni Jesus, pakinggan niyo. Ito po, sa 31. 31. Samantala ay ipinamamanhik sa kanya ng mga alagad na nangagsasabi, Rabi, kumain ka. Tatapos sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkaing kakanin na hindi ninyo nalalaman. Ang mga alagad nga ay nangagsang usapan, may tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. Ayun. Kahit na yung pagkain, hindi nakakahadlang para sa paggawa ng ating Panginoong Jesus ng kalooban ng kanyang Ama. Ang sabi niya, sabi ng mga alagad, kain ka na, Rabi. Alam niyo naman, kaya sasabihin ng mga alagad yun, nakikita nila, siguro gutom na ang Panginoong Jesus. Alam nila, kasama nila na hindi pa kumakain, sila gutom na. Sagot ni Kristo, ang pagkain ko ay ganapin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang mga gawa. Kaya, hanggang sa katapusan ng kanyang paggawa, ang naging kasayahan ng ating Panginoong Jesucristo ay maglingkod sa Diyos. Ganon din naman ang isang tao na gustong mabuhay sa kapayapaan. Pakinggan nyo sa awit 1:1 hanggang 2. Ganito ating mababasa doon. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payon ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ayun, maliwanag na ang kasayahan ng isang taong sa Diyos, yung sa kautusan. Hindi ang kasayahan ay yung sa laman. Yung kasing kasayahan ng laman, natatapos yun eh. Minsan, yung kasayahan na yun may dulot na lungkot. Natatapos yun kuminsan sa trahedya. Yung kasayahan sa laman, walang mabuting idinudulot yan. Sabi ng
matalinong hari sa 2:2 ng Ecclesiastes, pakinggan nyo. Aking sinabi, 2:2. Aking sinabi tungkol sa tawa, ito'y ulol, at sa kasayahan, anong ginagawa nito? Kaululan lang yung kasayahan sa laman eh. It ends up sometimes into loneliness and tragedy. Pero yung kasayahan sa kautusan, kagalakan sa Espiritu Santo, kagalakan sa paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos, at paggawa ng kanyang kalooban, ang kasayahan na gumawa ng kabutihan, ang wakas nito mga kapatid ay kaligayahang walang katapusan. Maaaring hindi niyo nauunawaan pa ngayon sa panahong ito. Pero naniniwala ako dadating ang panahon mauunawaan ninyong lubos na ang kasayahan gaya ng halimbawa ay pagdalo sa pagkakatipon, pakikinig ng aral, pagpapasalamat sa mga doktrina, at sa iba't ibang gawain ng Diyos. Ito ay napakahalaga sa atin. Ang kasayahang ito ay maghahatid sa atin sa isang panibagong kasayahang hinihintay natin pagdating ng araw. Naalala ko nga pala mga kapatid, meron kaming diskusyon mamaya-maya. Siguro 4 na oras mula ngayon, meron po akong diskusyon. Inunoobin ng Diyos dito sa ibang bansa. Ang ating kadiskusyon ay Portuguese. Isama niyo kami sa panalangin na sana maingatan tayo sa ating hinaharap. Samahan tayo ng Panginoon. Naniniwala kasi ako, mga kapatid, na talagang sa isang pamamahalang nakasang-ayon sa kalooban ng Diyos, hindi nawawala yung pakikidigma eh. Sinasabi sa Biblia yan, kung saan naroon ang pantas na pamamahala ay may pakikidigma. Meron talagang digma sa loob, sa labas, ng kapatiran, meron digma. Meron pakikipaglaban. Pero yun naman ay kasayahan nating mga magkakapatid. Sa 24:6 ng Kawikaan, kapatid na Luz, Sapagkat sa pamamagitan ng pantas na pamamatnubay ay makikipagdigma ka, at sa karamihan ng mga tagapayo ay may kaligtasan. ayan, merong pakikipagdigma sa pantas na pamamatnubay sa kapwa-tao. Hindi maiwasan yun dahil pag may tumutol sa ating ipinangangaral na katwiran, nakikipagdigma ka, pagtatanggol mo yung pananampalataya ng kapatid. Gaya ng ginawa ng mga unang lingkod ng Diyos. Pero huwag kayong makalimot mga kapatid na tandaan natin yung sinasabi sa kasulatan na yun ang ating maging kasayahan. Yung saan man tayo dalhin ng ating pananampalataya. Dalhin natin ang ating tiwala sa magagawa ng Panginoon sa ating mga puso. Ang pananampalataya ang magpakilo sa atin, ang magpadala sa atin, kung saan tayo gusto mong dalhin ng Diyos, mga kapatid. At naniniwala ako na bata man o matanda, nabubuhay man tayo sa isang mundo na ang mga araw ay masasama. Kung magpapasakop tayo sa isang araw na itinangi ng Diyos, kung natatandaan mo yung binasa sa Hebreo, nagtangi siya ng isang araw. Isa lang yon, walang pangalawa yon. Yun yung nag-umpisa kahapon, ngayon at magpapatuloy sa magpakailanman. Yan ang ating Panginoong Hesukristo.